Assalamualaikum, Brother Abdul Malik. Kumusta ka na? Waalaikumsalam. Ito, ayos naman. Alhamdulillah. Matagal tayong hindi nagkita. Oo nga eh. So, alhamdulillah, matagal na panahon tayong hindi nagkita. Nandiyan ka pa rin sa Islam. Gusto ko lang malaman, buti hindi ka bumigay. Ibig sabihin kasi mga iba, nagbabalik Christian pag di na nakapag-aral. Ikaw, bakit hindi ka bumitaw sa pagka-Muslim mo at naging matatag ka sa pananampalataya mo kay Allah? Pwede ko lang malaman kung bakit. Siyempre, bilang isang dating Kristiyano at nagbalik Islam, siyempre natagpuan ko yung tinatawag na tunay na kaisahan ng Diyos. At sa puso't isip ko, alam ko na kung sino yung sasambahin ko at kung sino yung Diyos na kikilalanin ko. Kaya kahit maraming struggle o maraming pagsubok, hindi ako bumibitaw kasi tunay na Diyos na yung kaharap ko eh. Tapos yun yung nagpapatatag sa akin, yung paniniwala ko sa kay Allah. Kaya magkamali man ako sa maraming bagay, yung paniniwala ko kay Allah, hindi na yung magbago kahit kailan. Kasi yun yung naragpuan ko sa Islam eh. Kahit maraming man ako pagkakamali nagagawa, pero yung paniniwala ko kay Allah, hindi yun mawawala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Brother Abdul Malik. So, alhamdulillah, masaya ako nagkita tayo dahil siguro, kung di ako nagkakamali, 6 years, no? Before pandemic pa yun, nung last time magkita, no? Dahil nag-aaral tayo no, sa Muaydir, di ba? So, alhamdulillah, kahit pa paano, hindi ka bumitaw. Oo, hindi talaga. So, dahil yan ang gabay ng Allah. Oo. So, katulad ng sinabi mo, lahat tayo nagkakamali. Magkamali man tayo sa isang bagay, magkasala man tayo sa isang bagay, wag lang tayong magkasala dun sa pinakamabigat na kasalanan, yung walang kapatawaran, yung sumambat sa mga Diyos-Diyosan, no? So, dahil sabi ng Allah, lahat daw ng kasalanan, kaya niyang patawarin. Lahat. Isipin mo na lahat yung magawa mong kasalanan dito sa mundo. No? Kahit gaano pa kabigat yan. So, ang pinakamabigat lang na hindi niya kayang patawarin, yung magbigay ka ng kapartner sa kanya, yung associate partner, no? Yung magtambal ka o kumilala ka ng ibang Diyos maliban sa kanya dahil kalapastanganan yon sa kanyang pagiging Diyos, tama? Katulad ng pagkatapos kang pinaaral ng mga magulang mo, pagkatapos nagsikap sila para makapagtapos ka sa pag-aaral at nakapagtrabaho ka na, nakapagtrabaho ka na, tapos nung paglaki mo, meron ka ng magandang hanap buhay, hindi mo kinilala yung mga magulang mo nung sumasahod ka na, no? So, imbes na ibigay mo yung pera sa mga magulang mo, bigyan mo silang mga pera, binibigay mo sa mga kumpare mo, nagiinuman kayo at sa mga ibang tao. So, kalapastanganan yun sa mga magulang natin. Ganyan din sa Diyos. Pagkatapos tayong binigyan ng buhay dito sa mundo, siya ang lumalang sa atin, tinutustusan niya tayo ng hangin para mabuhay, tubig, pagkain, tapos kikilalanin natin Diyos, yung mga nilikha niya, no? Katulad ni Jesucristo. Isa siyang nilikha kasi may nanay siya, at alam natin siya ay sugot propeta. Okay, Brother Abdul Malik, napakaganda yung yung pagiging matatag mo sa pananampalatayang Islam. So, dalangin ko sa Allah na gabayan ka palagi. At hanggang sa huli ng ating hininga, si Allah ang Diyos na sinasamba natin, no? Siyempre. Okay, so inshallah, Brother Abdullah, ako'y nagagalak na nakita tayo muli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.